Maraming salamat po mga master sa walang sawang suporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Please like, share and subscribe. Pa-donate via GCash po sana mga master pang-unlock sa mga kabanata at pang-edit na rin naka-data lang kasi tayo mga master at wala tayong kinikita sa lahat ng mga upload natin. Salamat and God bless. Kabanata 21 hanggang 4 na po. Stacy, kung ano ang hindi nakakapatay sa iyo ay nagiging mas matalino ka. Hindi naligtas para sa iyo na manatiling mag-isa sa labas. Bumalik ka at manatili sa amin. Sabi ni Gilbert na may pag-aalala. Hindi niya maiwasang mapasulyap din kay John. Nais niyang bumalik sa kanila ang kanyang anak sa dalawang dahilan. Ang isa ay dahil sa pag-aalala para sa kanya, habang ang isa ay para paghiwalayin ang kanyang anak at si John. Batay sa kanyang nakita sa ngayon, malamang na hinahabol ni John ang kanyang anak. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si John na subukan ang kanyang kapalaran sa pagliligtas kay Elder Young. Sa huli, maswerteng nailigtas siya ni John. Si John ay isang karaniwang tao na walang kakaiba sa kanya. Si John ay hindi karapat-dapat kay Stacy. Imposible. Tumanggi akong bumalik dito. Nakatira ako sa isang lugar na maraming high-end na villa. May mga dedicated. Mga security guard na nagbabantay sa lahat ng oras. Nakaayos na rin si Lolo ng 6 na bagong bodyguard para sa akin. Sa pagprotekta nila sa akin sa hinaharap, ang aking kaligtasan ay dapat. Siguraduhin mo. Umiling si Stacy at tumanggi. Pauwi na siya nang siya ay kinidnap. Noong gabi bago. Ito ay isang hindi inaasahang pangyayari. Kung may pumutok sa kanya, walang kwenta kahit siya. Lumipat pabalik. Isa. Pero, wala nang ibang masasabi tungkol dyan. Hanggat nandito pa si Daisy, hindi na ako babalik. Mariing sabi ni Stacy. Nadamay si Gilbert na walang magawa, at binaril si Elder Young bilang pagsusumamo. Tingnan mo, Tay, mas nakikinig si Stacy sa iyo. Dapat mong sabihin sa kanya. Bumalik. Hindi na kailangan. Kung ayaw na niyang bumalik, wala na. Kailangan mo siyang pilitin. Kakailanganin lang naming magpadala ng higit pa. Mga tao na lihim siyang bantayan. Wala dapat. Problema, mahina akong sabi ni Elder Young. Alam niya ang mga alita ni Stacy kay Daisy. Alam din niya iyon. Hinding-hindi magkasundo ang dalawa. Sa totoo lang, hindi rin niya gaanong gusto si Daisy. Gayunpaman, maswerte si Daisy. Nanganak siya ng isang anak na lalaki para sa Gilbert. Siya ang magiging tagapagmana ng kanilang pamilya. Nagawa niyang sumakay sa coattails ng kanyang anak. Kahit na hindi mataas ang tingin ni Elder Young kay Daisy, ganoon siya. Pinilit na panatilihin ang isang mata. Walang paraan na maitaboy niya si Daisy sa pamilya para sa kanyang apo. Kapakanan. Stacy, halos hindi ka na bumalik. Ipakita si John sa paligid. Lugar sa ngayon. Samahan mo akong kumain bago kayong dalawa. Umalis ka, nakangiting sabi ni Elder Young. Okay, tumango si Stacy habang inilabas niya si John. Pangunahing bulwagan. Nang makaalis sina Stacy at John, hindi na napigilan ni Gilbert ang sarili. Mula sa pagpapahayag ng kanyang pag-aalala, tatay, maaaring hindi mo ito alam. Ngunit si Stacy at John ay maaaring magkarelasyon ngayon. Ang dalawa sa kanila ang mananatili sa isa't isa. Kung hindi umuurong si Stacy, natatakot ako sa kahihinatnan. Malamig na bumantong hininga si Elder Young, ang daming kalokohan. Ipinaliwanag na sa akin ni Stacy ang lahat sa telepono. Wala siyang kinalaman kay John. Ito ay iyong hindi pagkakaunawaan. Walang bahay na mauuwian si John. Pansamantala lang niyang binibigyan si John ng matutuluyan para mabayaran siya. Kahit misunderstanding, mahirap talaga sabihin pagdating sa feelings. Paano kung ang dalawa sa kanila ay magkaroon ng damdamin para sa isa't isa pagkatapos na magkasama? Nag-aalala pa rin si Gilbert. Walang what ifs dito. Si Stacy ay napakahusay na babae. Mataas din ang standards niya. Napakaraming mayamang tagapagmana at mahuhusay na binata ang nagtatangkang ligawan siya ngunit nabigo. Paano siya mahuhulog sa isang taong karaniwan at hindi katangi tangi gaya ni John? Kinawian ito ni Elder Young nang walang pakialam. Posible lang naman. Walang imposible sa mundong ito. Kailangan nating panatilihin ang ating mga bantay. Ano ngayon?
Ang pagkakaroon ng ilang kasintahan o kasintahan ay isang bagay na hindi kapani-paniwalang normal sa kasalukuyan. Wala namang masama kung gusto ni Stacy na makipagrelasyon kay John. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang maranasan ang romantikong buhay. Ito ay magiging ayos lang basta makahanap siya ng karapat-dapat na mapapangasawa sa huli. She's so star naman. Makuha mo lang ang kabaligtaran ng gusto mo kung makikialam ka sa buhay niya. Mas mabuting hayaan na lang na natural na umunlad ang mga bagay-bagay, elder. Mahinahong sabi ni Young. Mga mayayamang pamilya na may pangmatagalang pamana tulad ng sa kanila. Mas inuuna ang pagpapakasal sa mga tamang tao. Gagawin niya. Hindi papayag na mapang-asawa ang kanyang apo sa A. Karaniwang tao. Gayunpaman, malaya si Stacy na gawin ang gusto niya noon. Nagpakasal siya. Hindi siya makikialam sa buhay ni Stacy. Totoo yan. Tatay, ikaw ang matalino. Gilbert. Biglang nakakita ng liwanag. Ang kanyang mga alalahanin ay lubusan. Nagkalat. 22. Pagkatapos ng hapunan, magkasamang umalis sina John at Stacy sa tahanan ng Young. Nagtungo sila sa kanyang bilya sa Dragon Bay. Sa sandaling iyon, inayos na ng kasambahay ang isang silid na matutuluyan ni John. Nakahiga sa kama, sa wakas ay nagkaroon ng kapayapaan si John. Binalak niyang tingnan ng maayos kung ano ang kanyang namana. Ang ninuno ng mga lobo. Pagpikit ng mga mata, alo ng mga alaala na namana niya. Dumaloy sa kanyang isipan. Kabilang sa mga ito ang iba pang mga sinaunang at lihim na pamamaraan. May mga medikal na aklat, lihim na manual, at marami pa. Ano? Mayroon ding paraan para sa dalawahang pagsasanay. Nagpasya si John na alamin kung ano ang mga practitioner. Itinuloy ng mga martial artist ang martial arts. Nagsanay sila ng panloob at pisikal na lakas. Ang mga sage art practitioner ay nagsanay ng sage arts. Nakatuon sila sa mga paglilipat na enerhiya ng mundo. Kung ihahambing, ang mga sining ng sage ay mas malalim at mas mahirap na makabisado. Gayunpaman, pagkatapos ng libu-libong taon, ang sage arts ay matagal nang nawala. Kahit na ang mga martial artist ay hindi kapani-paniwalang bihira. Parang kapansin-pansin ang sage arts. Pakiramdam ni John ay isang bagay na kailangan niyang kunin. Itinapon ni John ang anumang naliligaw na pag-iisip habang naka-cross-leg sa kama, nagsimulang magsanay. Habang siya ay nagmumuni-muni at huminga sa loob at labas, ang mga manipis na tipak ng enerhiya ay nagsimulang dahan-daang dumaloy sa kanyang katawan mula sa hangin. Ang mga bakas na dami ng enerhiya ay nagsimulang magtipon sa loob ng mga sentro ng enerhiya ng kanyang katawan. Ang enerhiya ay dahan-daang nagsimulang dumaloy at lumaki sa laki ng isang butil, na nananatili sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya. Sa oras na magising si John mula sa kanyang practice, madaling araw na kinabukasan. Huff! Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si John. Hindi siya nakatulog ng isang buong gabi, ngunit hindi lang siya nakaramdam ng pagod, naramdaman niya ang hindi kapani-paniwalang gising. Parang napuno ng enerhiya ang buong katawan niya. Pumasok na ako sa unang yugto ng pagpipino ng enerhiya, kinuyam ni John ang kanyang kamao habang nagpapakawala ng ngiti. Nakakalungkot na walang gaanong enerhiya sa paligid. Kung hindi, baka mas mabilis pa ako, umiling si John. Base sa mga alaala niya. Minana, ang sage arts ay lumilipas na ang enerhiya mula sa kapaligiran. Kung mas maganda ang paligid, mas magkakaroon ng enerhiya. Iyon ang dahilan kung bakit maraming sinaunang eksperto ang gustong magtago ng malalim. Mga bundok. Mga bundok. Tama, napapaligiran ng mga bilya sa lugar. Mga bundok at ilog. May bundok sa likod mismo ng bilya na ito. Maaari bang masiksik ang paglilipat na enerhiya doon? Sa sandaling naisip ito ni John, nakaramdam siya ng tukso na umakyat sa bundok upang subukan ito. Gayunpaman, pakiramdam niya ay huli na ang lahat. Itinapon niya ang paniwala, pinaplanong pag-isipan ito sa gabi. Pagkatapos gawin ni John ang kanyang mga plano, natapos na si Jenny sa paghahanda ng almusal at tinawag siya. Sa hapagkainan, patuloy na nagnanakaw ng tingin si John kay Stacy bilang. Kumain siya, medyo hindi komportable. John, pwede bang tumutok ka na lang sa pagkain? Bakit mo iniingatan? Nakatingin sa akin.
May dumi ba sa mukha ko? Stacy. Curious na hinawakan ang mukha niya. Hindi yun, naisip ko lang na mabilis na maghanap ng A. Lugar na mauupahan sa isang lugar. Pagkatapos ay makakaalis na ako. Awkward na tumawa si John. May pera siya sa sandaling iyon. Masama ang pakiramdam niya na ipagpatuloy ang pananatili kay Stacy at umasa. Kanya. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang pag-alis sa hindi malamang dahilan. Biglang napatigil sa pagkain si Stacy habang mahinang sinabi, kaya mo. Manatili ka rito. Marami pa akong bakanteng kwarto. Mas maginhawa para sa iyo na manatili sa akin sa halip na maghanap ng mauupahan sa labas. Medyo malungkot ang pananatili ritong mag-isa nitong nakaraang 2 taon. Kanina ko pa gustong may kumausap sa akin. Talaga. Ang galing. Tuwang-tuwa si John. Kung tutuusin, makakaipon siya ng pera noon. Gayunpaman, kinumpirma lamang nito ang mga iniisip ni Stacy tungkol sa kanyang pagiging pervert. Iyon ay hindi naman isang masamang bagay. Kaya naman, nilaibot ni Stacy ang mata niya kay John, bilisan mo kumain. Pagkatapos mong kumain, isasama kita sa kumpanya at aayusin mo ang trabaho mo. Okay, sagot ni John. Sa pag-aakalang hindi lang siya makakitira sa parehong lugar ni Stacy sa hinaharap, kundi sabay na pumunta at bumalik mula sa trabaho, hindi niya napigilan ang sarili na makaramdam ng kaunting saya. Pagkatapos nilang mag-almusal, dinala ni Stacy si John sa villa. Garahe. Napakalaki ng garahe, at kakaunti ang mga sasakyan. Loob. Ang lahat ng mga luxury car na hindi mga kotse ng A. Swerte. John, maaari kang pumili ng alinman sa mga kotseng ito na gusto mo. Bibigyan kita ng isa para makasama mo sa trabaho sa hinaharap, tinuro ni Stacy ang hilera ng mga sasakyan sa harapan niya at sinabing. Nagulat si John. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sabi, wala akong driver's license. 23. Natigilan si Stacy, wala kang driver's license. Iyon ay gumagawa ng mga bagay na medyo hindi komportable. Natahimik sandali si Stacy bago siya biglang may naisip, then you can ride bikes. Marunong akong magbike. May lisensya din ako para sa kanila. Tumango si John. Siya ay kilala na mas mababa sa isang aso na may mansans, walang paraan na siya ay pinayagan magmaneho ng sasakyan. Gayunpaman, regular na kailangan niya ng mga mansan upang patakbuhin sila. Mga gawain. Para sa kapakanan ng kaiginhawahan, nakuha nila ng isang gamit na gamit. Segunda manong motorsiklo. Ang galing. May motor ako dito na binigay ng tita ko. Ako para sa aking kaarawan. Hindi ko naman ginagamit, bakit hindi ko? Ibigay mo para makasama ka sa trabaho, hinailan ni Stacy si John. Papunta sa isang sulok. May isang makulay na kulay pink na motorsiklo. Doon. Huwag mong maliitin ang motorsiklong ito, sulit man lang. Daan-daang libo. Ano? Ganun ba kamahal? Laking gulat ni John na halos malaglag ang kanyang panga sa lupa. Tama iyan. Naaalala ko ang sinabi sa akin ng aking tiyahin na ito ay isang limitadong edisyon ng commemorative model mula sa Rolls-Royce. Sa tingin ko ang presyo ay humigit kumulang $205,000. Sabi ni Stacy pagkatapos mag-isip. Napatulala si John. Tahimik siyang nagmura sa kanyang puso. Kahanga-hanga ang mayayaman. Ang isang motorsiklo ay mas mahal kaysa sa maraming high-end na luxury cars. Hindi ba masyadong absurd iyon? Hindi naman ako minamaliit, feeling ko lang, baka hindi bagay sa akin ang kulay, isang awkward na ngiti ang pinakawala ni John. Pagkatapos noon, nag-alinlangan siya saglit habang naglakas loob na sabihing, Stacy, we'll be working together in the future anyway. Hindi ba mas komportable kung sasama na lang ako sa iyo sa trabaho? I don't mind, but you have to think about it. Kung makita ang iba na magtutulungan kami, maaaring magdulot ito sa iyo ng ilang hindi mga problema. Hindi rin magandang pangmatagalang plano. Kung mayroon kang anumang mga pribadong bagay na kailangan mong harapin, ito ay magiging napaka. Hindi maginhawa para sa iyo na walang paraan ng transportasyon. Nagkibit balikat si Stacy. Akala niya ay isang ganap na pervert si John. Napakadali niyang naipahayag ang kanyang panloob na mga saloobin.
Mabilis na napagtanto ni John na si Stacy ay magkakaroon ng maraming manliligaw sa kanyang titulo bilang pinakamagandang babae sa palanan. City, sa ibabaw ng kanyang katayuan bilang anak ng mga Young. Hindi niya maaaring maging sanhi ng hindi mga problema sa harap na iyon. Fine, motor na ito ang gagamitin ko sa ngayon. Pwede nating pag-usapan. Pagkatapos kong makakuha ng lisensya sa sasakyan, ngumiti si John habang siya ay pilit. Masuna ring sumakay sa motorsiklo. Si John ay nakasakay sa isang martingale na racing bike. Siya ay dapat tumingin napaka kahanga-hanga at gwapo, ngunit salamat sa kulay rosas na kulay ng ang bike, medyo nakakatuwa. Hindi napigilan ni Stacy ang pagtawa. Ang lamig niya. Ang panlabas ay tila natutunaw habang siya ay nagpapakawala ng nakakaakit na tawa. Natigilan si John sa nakita. Puso niya nagsimulang tumibok ng mabilis. May moment pa nga siyang nag-wish that time ay titigil sa sandaling iyon magpakailanman. Pagkatapos noon ay nagmaneho na si Stacy palabas ng bilya habang sumunod naman si John sa kanyang motosiklo. Sa likod nilang dalawang itim na si Mercedes ang sumunod. Ang distansya. Napuno ang dalawang sasakyan na iyon ng mga bodyguard ni Stacy. Inatasan silang protektahan si Stacy ng palihim. Ang Elegante Group ay isa sa maraming kumpanya sa ilalim ng Young banner. Nakatuon ang kumpanya sa mga cosmetics at skincare na produkto. Kadalas ay gumagawa sila ng mga mid to high-end na produkto. 2 taon na ang nakararaan, nagpa siya si Elder Young na ibigay ang Elegante Group kay Stacy pagkatapos niyang magtapos. Ito ay para sa pagsasanay ng pagsasanay kay Stacy. Noong panahong iyon, hindi ang Elegante Group ang pinakamalaking. Nagkaroon lamang ito ng market evaluation na humigit kumulang 40 hanggang 50 milyon. Ang mga kasanayan sa negosyo ni Stacy ay hindi kapani-paniwala. Hindi niya binaygo ang kanyang lolo. Sa loob lamang ng 2 maikling taon, nagawa niyang doblehin ang laki ng Elegante Group. Ang Elegante Group ay mayroon ng pagsusuri na mahigit 130 milyon. Nagawa nitong iukit ang sarili sa cosmetic world ng Palanan City. Sa sandaling iyon ang peak hour para sa pagdating sa trabaho. Nagkaroon ng patuloy na daloy ng mga empleyado na pumapasok sa kumpanya. Upang maiwasan ang anumang hindi kailangang gulo, nagmamaneho si Stacy sa kumpanya muna sa kanyang sarili. Naghintay si John ng ilang minuto bago siya sumakay sa kanyang motorsiklo sa loob. Nakita niyang may parking spot sa di kalayuan. Sumakay si John sa bike at huminto sa tabi ng isang puting BMW. Gayunpaman, bago pa man siya makahinto, biglang bumukas ang pinto ng BMW, na muntik na siyang mahulog sa tinoan. 24. Pagkatapos noon, lumabas sa kotse ang isang dilag na may mahabang binti at napakagandang figure. I'm sorry. I'm so sorry. Nagmamadaling paghingi ng tawad ni John. Si John ay palaging isang mapagparaya na tao na ayaw sa anumang salungatan. Kahit may kasalanan ang kabilang partido, humingi pa rin siya ng tawad sa simula. Marunong ka bang magmeneho? Hindi mo ba nakikita ang nangyayari sa paligid mo? Malamig na ngumuso ang dilag. Malungkot. Kumunat ang noo ni John. Ito ay dapat na isang maliit na bagay, ngunit ang saloobin ng ibang tao ay nagparamdam sa kanya. Hindi komportable, miss, ikaw ang hindi tumingin. Sa likod mo bago buksan ang iyong pinto. Siguradong wala akong kasalanan. Isa pa, humingi na ako ng tawad sa iyo. Ikaw. Dapat maging mas makatwiran. Sa tingin mo hindi ako makatwiran. Galit na galit ang dilag. Malamig niyang tiningnan ang bike ni John bago siya pumasok. Disdain, isang bagay na nakasakay ka sa isang motorsiklo. Kulay pink pa. Tumanggi kang maging isang maayos na lalaki at pinipilit mong maging isang kapatid. Nakakadiri. Bakit mo pakialam kung anong kulay ng bike ko? Di huwag kang mabuli. Biglang namula ang mukha ni John. Siya ang nataman sa pinto niya, pero siniraan siya nito sa pagsasabing kapatid siya. Kahit na siya ay isang banayad na lalaki, nagsimula pa rin siyang magalit. Sa sandaling iyon, mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga empleyadong nakapaligid sa kanila ang kanilang pagtatalo. Ilang empleyado ang nagsimulang tumingin. Oy! Hindi ba Miss Summers? Hindi lang executive si Miss Summers sa kumpanya namin, pero kinilala pa siya bilang pangalawa sa pinakamagandang babae sa kumpanya.
Talo lang siya sa hitsura at talento kay Miss Young. Balita ko single pa rin si Miss Summers. Iniisip ko kung anong uri ng lalaki ang magiging maswerte para makuha siya sa hinaharap. Handa akong magdasal ng 10 taon ng sunod-sunod kung ibig sabihin na maaari kong makuha si Miss Summers na pakasalan ako. Pinagmasdan ng ilan sa mga lalaking empleyado ang dilag na may A. Madamdaming kislap sa kanilang mga mata. Tingnan mo. Sino ang lalaking iyon? Sakay siya ng pink na motorsiklo. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakikita sa kumpanya. Dati. Hindi ko rin alam kung saang department siya galing. Hindi ba nakakahiya ang lalaking nakasakay sa pink na motorsiklo? Baka weirdo siya. Nagsimulang tumingin ang lahat kay John na may paghamak at paghamak. Pulang-pula ang mukha ni John sa pagkakataong iyon. Nais niyang upang idikit ang kanyang ulo sa isang hawak. Hindi niya inaasahan na sisikat siya sa una niya. Araw ng trabaho, bago pa man siya opisyal na nagsimulang magtrabaho, salamat sa isang pink na motorsiklo. Kung ikukumpara sa kung ano ang tawag sa kanya ng ilang tao, bigla niyang naramdaman na medyo kagandahan na tumatawag lang sa kanya na kapatid. Ito ay hindi pagbanggit sa lahat. Isa ka lang ate. Itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras ko. Tiningnan ng babae si John ng masama habang tumalikod at nagmamayabang na umalis. Ayaw niyang maging paksa ng pag-uusap sa pamamagitan ng pananatili doon. Gusto ni John na ipagpatuloy ang pagtatalo, ngunit siya itinuring na ito ang kanyang unang araw sa trabaho at nagpapas siyang laban dito. Sa opisina ng presidente, inayos ni Stacy ang kanilang mga dokumento. Sa kanyang mesa nang pumasok si Ella Summers na may hagulgol. Hoy! Anong nangyari sa'yo? Mukhang malungkot ka, sino? Nagagalit ka? Curious na tanong ni Stacy. Huwag mo nang pag-usapan pa. Nabangga ko ang isang sisi. Sa labas. Galit na sabi ni Ella. Isang kapatid na babae. Hindi ba kadalasan ay napakahusay mo? Kailangan mo bang magalit ng husto dahil lang sa nakabangga mo ang isang kapatid na babae? Nagtataka si Stacy sa sarili habang tila may na-realize siya. Teka, bad mood ka ba dahil may regla ka? Wala itong kinalaman sa period ko. Sobrang nakakadiri yung sisi na yon. Galit ako sa mga lalaking walang pahiwatig ng pagkalalaki. Medyo namula si Ella. Nasa period na talaga siya. Wala siya sa magandang mood at madaling menas. Sa totoo lang, alam niyang mali siya, pero walang kinalaman iyon sa kagustuhan niyang ilabas ang mga frustrations niya kay John. She was pretty. She had a great figure at mayaman siya. Nandito na ang period niya kaya gusto niyang magalit sa isang kawawang lalaki. May mali ba doon? Palagi niyang pinipili ang malalaki at masculine na lalaki. Siya. Mahal niya ang matitigas at malamig na mga sundalo sa TV. Lalaki si John, pero nakasakay pa rin siya ng pink na motorsiklo. Iyon lang ay naiinis na siya. Kaya naman, nararapat siyang gantihan. Oh, ano ba talaga ang nangyari? Tell me about it, inayos ni Stacy ang katawan at curious na tanong. Walang dapat banggitin. Alam ni Ella na mali siya, kaya iniba niya ang topic. Tama, Stacy. Paano nahawakan ang kidnapping na iyon? 25. Ayos lang ako. Sa kabutihang palad, nandyan si John para iligtas ako, umiling si Stacy bago sinabi kay Ella ang lahat. Si Ella ay matalik na kaibigan ni Stacy mula sa unibersidad. Walang masyadong kaibigan si Stacy, at si Ella lang ang itinuturing niyang mabuting kaibigan. Siyempre, inalis ang panliligaw. Walang paraan na sasabihin niya iyon kahit kanino. Sabi mo lalaki siya na hindi mo kilala, pero kinuha pa rin niya. Isang saksak para sa iyo. Para protektahan ka, nagpasya pa siyang mamatay kasama ang mga tulisan. Ngayon ay isang tunay na lalaki. Sa palagay ko dapat ay pakiramdam mo ay ligtas ka sa tabi niya. Naningkit ang mga mata ni Ella. Minahal niya. Yung mga lalaking lalaki sa TV kasi she always lacks a sense of safety ever since she was young. Sayang lang lahat ng iyon sa TV. Sa pinakadulo. Least, wala pa siyang nakilalang ganyan sa totoong buhay. Gayunpaman, isang pangunahing halimbawa ang lumitaw sa harap niya. Sa sinabi ni Stacy, naramdaman pa niya kung gaano kaligtas ang pakiramdam na maprotektahan siya sa ganitong delikadong sitwasyon. Isang bagay na laging kulang sa kanya. Siguradong
Napakalamig ng lipunan ngayon. Wala na masyadong taong kasing tapang niya na umalis. Kung hindi niya itinaya ang buhay niya para protektahan ako, namatay na ako, emosyonal na sabi ni Stacy. Iniisip ang mga panganib na kinaharap niya noong gabing iyon, nakaramdam pa rin siya ng takot. Napuno siya ng pasasalamat para kay John. Stacy, sabihin mo sa akin kung ano ang hitsura niya. Guwapo ba siya? Mukha ba siyang isa sa mga magiting at makapangyarihang lalaking iyon? Excited na hinayla ni Ella ang kamay ni Stacy. Oo, napakagwapo niya. Tumango si Stacy. Kahit na pakiramdam niya ay walang kakaiba sa hitsura ni John, mayroon pa rin pagiging kaakit-akit sa kanya. Malalim na nakaukit din sa kanyang isipan ang eksenang pinuprotektahan siya ni John noong gabing iyon. Hindi ka pani-paniwalang gwapo si John noon. Kung tungkol sa kung siya ay makapangyarihan at kabayanihan, maaaring ito. Hindi isang bagay na makapaglalarawan kay John. Ella, kailangan mo siyang ipakilala sa akin balang araw. Gusto ko. Tingnan mo sa sarili ko kung ano ang hitsura niya. Nakangiting pumasok si Ella. Inaasahan. Masama ang loob niya, ngunit nakalimutan niya ang lahat ng iyon. Kahit na mas sariwa ang hangin. Hindi na kailangang hintayin pa iyon, magkikita naman kayo. Him soon, nakangiting sabi ni Stacy. Hindi lang niya ako niligtas pa niya ang lolo ko. Gustong gantihan siya ng lolo ko, pero siya. May isang trabaho lang, iyon ay isang, paliwanag ni Stacy. Lamang. Wow, hindi lang siya makapangyarihan at kabayanihan, ganoon pa rin siya. Matuwid sa moral. Hindi na siya humingi ng kahit ano pagkatapos. Nagel iligtas sa'yo. Hindi ba masyadong perpekto ang lalaking ganyan? Kay Ella. Bumili ng tibok ng puso ng mga sandaling iyon. Siya ay biglang napuno ng paggalang sa lalaking iyon. Hindi niya nakita dati. Siya ay kahit na bumubuo ng isang imahe ng siya sa kanyang ulo. Napakagwapo ng isang binata na may puting damit. Mayroon siyang cool na ekspresyon sa kanyang ulo at isang hindi kapani-paniwalang dominanteng aura. Nakatayo siya sa ibabaw ng mga puting ulap habang siya mababa ang tingin sa mundo. Perpekto. Knock knock knock. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng katok sa pinto. John. Pumasok mula sa labas. Stacy, ay, magsasalita pa sana si John nang siya. Mabilis na nakita si Ella sa harapan ni Stacy. Nakita rin ni Ella si John. Ikaw. Nagkatinginan silang dalawa dahil sa gulat. Ano? Magkakilala kayong dalawa. Napatingin si Stacy. Nagulat sina John at Ella. Hindi lang tayo magkakilala. Siya ang kapatid ko noon. Ngayon lang pinag-uusapan. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Ella at tumingin kay John ng masama. Yung kapatid na babae. Natigilan si Stacy. Nakasama niya si John saglit. Maaaring hindi ka pani-paniwalang lalaki ang personalidad ni John, ngunit hindi siya isang kapatid. Hoy, baka nagkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan. Hayaan mong ipakilala kita muli. Ito si John. John, this is my assistant, Ella Summers, simpleng pagpapakilala ni Stacy sa kanilang dalawa. John. Stacy, siya ba ang lalaking nagligtas sa iyo? Napatulala si Ella. Ilang beses na binanggit ni Stacy ang pangalan ni John kaya hindi niya ito nakalimutan. Tama iyan. Siya yun. Tumango si Stacy. Paano po kaya? Si Ella ay parang tinamaan ng kidlat. Nabasag sa kanyang isipan ang imahe ng puting nakadamit na si Adonis. Ang kanyang pag-asa ay napakataas, kaya ang pagkabigo ay malaki. Siya ay hindi ka pani-paniwalang nabigo. Stacy, di ba sabi mo sobrang gwapo niya? Paano siya gwapo? Hindi ko talaga masabi. Maasim ang mukha ni Ella. Mainit at sexy ang kanyang katawan, ngunit punong-puno ng mukha. Paghamak. 26. I think he looks okay, namula ang magandang mukha ni Stacy. Bahagya. Ang sinabi niya kay Ella kanina ay dapat sa pagitan lang ng matalik na kaibigan. Gayunpaman, naibuhos ni Ella ang lahat sa harap mismo ni John. Biglang uminit ang mukha niya. Hindi niya alam kung paano pa niya haharapin si John. Mas malala si Ella. Pakiramdam niya ay lalabas na siya ng dugo. Malaki ang pag-asa niya sa lalaking iyon.
Sinimulan pa niyang sambahin ang perpektong lalaking iyon mula sa kanya. Mga pantasya. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang magiting na lalaki. Yung sisi na kakakilala niya lang kanina. Napakalaki ng epektong dinanas niya. Pakiramdam niya ay siya. Naloko ng todo si Stacy. Huminga ng malalim si Stacy at bumalik sa katinoan. John, kailangan ko ng administrative secretary. Gusto kong ikaw ang maging sekretarya ko. Ano sa tingin mo? Kung hindi mo gusto, maaari kitang bigyan ng ibang posisyon. Masaya ako dito, syempre, ako, hindi ka pani-paniwalang sinabi ni John. Masaya habang tumatango-tango siya. Nagayo si Stacy ng mas magandang trabaho kaysa sa inaasahan niya. Marami pa siyang matututunan sa pamamagitan ng pananatili sa tabi ni Stacy. Gustong-gusto niya ang trabaho. Sa mga mata ni Ella, napatunayan niyang isa siyang kapatid sa pamamagitan ng pagtanggap ng trabaho bilang sekretarya. Other than that, I have to remind you that the company has its own rules. Sana masunod mo sila. Huwag kang umasta na parang ikaw ang may-ari ng lugar dahil lang sa utang na loob ko sa iyo. Dagdag ni Stacy. Alam ko. Magtatrabaho ako ng maayos. Hindi ko ipagkakanulo ang tiwala mo, seryosong sabi ni John. Isang kontentong ngiti ang pinakawala ni Stacy bago tumingin kay Ella. Ella, sumama lang si John sa kumpanya at walang alam. Pansamantala ko siyang ipaubaya sa iyo. Gawin ang iyong arrangement para sa kanya. Mariing pinandilatan ni Ella si John, walang ganang tumango. At saka, inayos ko si John na maging secretary ng presidente dahil gusto ko siyang sanayin ng maayos. Ayokong may ibang makaalam sa nangyari sa ating dalawa, kaya huwag mo nang ipagkalat, sabi ni Stacy. Mas mabuting turuan ng isang tao kung paano mangisda kaysa bigyan siya ng isda sa loob ng isang araw. Alam ni Stacy na hindi ganoon kakaya si John. Inayos niya na nasa tabi niya si John dahil gusto niyang palawakin ang kaalaman ni John pati na rin sanayin ang organisasyon ni John. Kakayahan. Pagkatapos, kahit na umalis si John sa kumpanya sa hinaharap, siya ay makapag-ukit ng isang negosyo para sa kanyang sarili o magkaroon ng isang karera bilang isang executive sa isang kumpanya. Iyon ang paraan niya para mabayaran si John. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang kumalat ito, Ella. Ngumiti. Alam niya kung ano ang inaalala ni Stacy. Si John ang tagapagligtas ni Stacy. Kung alam ng mga tao sa kumpanya. Nang iyon, magkakaroon ng maraming tao na magsisikap na makipagkaibigan kay John. Kung nangyari iyon, ang pagsasanay kay John ay magiging ganap na pangalawa. May pagkakataon na tuluyang masira ni John ang kanyang kinabukasan dahil sa kanilang nakakaakit na alok. Let's go! Ihahatid na kita sa Human Resources Department para gawin muna ang documentation mo, sumulyap si Ella kay John bago tumalikod at lumabas ng opisina. Sinundan siya ni John. Matapos gawin ang dokumentasyon, dinala ni Ella si John sa harap ng Departamento ng Pangulo. John, sa kumpanya namin, nominally under the President's Department at Secretary ng Presidente. Dapat kang mag-ulat muna sa departamento at alamin ang mga lubid mula sa opisina sa loob ng ilang araw. Once you get the basics down, I'll personally guide you, simpleng sabi ni Ella. Sa Elegante Group, ang assistant ng presidente ay isang mataas na ranggo na executive sa loob ng kumpanya. Malaki ang kapangyarihan niya at halos kapantay niya ang vice-presidente. At ang general manager. Ang sekretarya ng Pangulo ay namamahala lamang sa pagpapatakbo ng mga gawain para sa Pangulo. Maliban sa mas magandang sweldo, ang kalihim ay walang tunay na kapangyarihan. Gayunpaman, ang sitwasyon ni John ay medyo mas espesyal. May intensyon si Stacy na sanayin siya. Siya ay inaako lamang ang posisyon ng isang sekretarya sa sandaling ito. Sa hinaharap, magkakaroon siya ng kapangyarihan gaya ni Ella. Sige, marami pa akong gagawin. Go over and report yourself, tumalikod na si Ella para umalis pagkatapos noon. Pinunasan ni John ang kanyang ilong at mag-isa na nagtungo sa opisina. Ang Departamento ng Pangulo ay nahati sa dalawang bahagi, ang panloob na responsibilidad, at ang panlabas na responsibilidad. Ang panloob na opisina ay kung saan nagtatrabaho ang pinuno ng Departamento ng Pangulo. Samantala, ang panlabas na opisina ay para sa pangkalahatang mga gawain.
Ang Departamento ng Pangulo ay isang mahalagang departamento na gumawa ng mga desisyon sa loob ng kumpanya, na tumutulong sa Pangulo sa pang-araw-araw na negosyo. Ganoon din ang pinuno ng Departamento ng Pangulo. Ranggo bilang katulong ng Pangulo. Pareho silang nasa ranggo ng mga direktor. Pareho silang pangunahing miyembro ng istruktura ng kumpanya. Dahil malapit si Ella kay Stacy, mas mataas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa pinuno ng Departamento ng Pangulo. 27. Sa opisina, nakaupo sa harap ng mesa si Joseph Conrad, isang matambok at kalbong lalaki na mga 50 taong gulang. Hinarap niya ang isang batang babae na mukhang kinakabahan. Ang batang babae ay mga 21 o 22 taong gulang. Siya ay may maisla na tampok sa mukha at napakaganda. Maamo. Nakasuot siya ng malaki at black-rimmed na salamin na nagtatago sa kanyang magandang hitsura. Siya ay medyo maliit at simple ang pananamit, ngunit ito ay hindi gaanong naitago ang kanyang likas na kagandahan. Ang batang babae ay tinawag na Lily Cameron. Isa siya sa 3 kalihim ng Pangulo. Ang kanyang ranggo ay kapareho ng kay John. Siya ang kalihim ng pang-araw-araw na gawain, habang si John ay ang administrative secretary. Maliban doon, ang mga kalihim ng Pangulo ay may 2 direktang nakatataas. Ang una ay ang Pangulo, habang ang pangalawa ay ang pinuno ng opisina ng Pangulo. Miss Cameron, nakasama ka na sa kumpanya. Mahigit 1 buwan. Naging disente ka sa mga tuntunin ng kalidad ng iyong trabaho, ngunit hindi ka pa rin mabilis na tumutugon sa anumang mangyayari. Hindi pa rin ako nasisiyahan sa iyong pagganap. Sa tingin mo, paano natin dapat tugunan iyon? Pinaikit ni Joseph ang kanyang mga mata habang kumikinang ang kanyang mga mata na may masamang intensyon. Labis na natakot si Lily. Nagmamadaling ibinaba niya ang kanyang ulo, Mr. Conrad, mas magsisikap ako sa hinaharap. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Hindi naman sa hindi nakita mabibigyan ng isa pang pagkakataon, pero depende kung paano mo sasamantalahin ang pagkakataong iyon. Naglakad si Joseph sa harap ni Lily at hinawakan ang mapuputi at maisla na mga kamay ni Lily, pinataas ang kamay nito sa braso nito. Anong ginagawa mo? Laking gulat ni Lily nang binawi niya ang kamay, itinulak palayo ang mga kuko ni Joseph. Miss Cameron, may ilang mga patakaran pagdating sa lugar ng trabaho. May tiwala akong makukuha mo ang sinasabi ko. Malamig na ngumuso si Joseph, na nagpahayag ng sama ng loob. Anong rules? Nagulat si Lily. Nang makita ang kanyang nalilitong reaksyon, hindi maaaring maging si Joseph. Abala sa paglalagay ng pagkukunwari. Hinawakan niya ang baba ni Lily. At ngumiti, let me be more straightforward. Napakaganda mo, at gusto kita. Basta handa kang samahan ako minsan, hindi lang kita bibigyan ng pagkakataon, sisiguraduhin ko pa na makakapasa ka agad sa probation mo. Namutla ang mukha ni Lily, agad na naintindihan ang nangyari. Mr. Conrad, pasensya na. Hindi ako ganoong tao. Maling tao ang hinahanap mo, si Lily ay mukhang isang hindi kapani-pani walang takot na kuneho. Lumingon siya at agad na sinubukang tumakbo. Hindi kapani-pani walang kalmado si Joseph habang sinabi niya sa umaatres na likod ni Lily, mas mabuting pag-isipan mo ito. Sa sandaling maglakas loob kang umalis sa opisinang ito, maaari kang magpaalam sa iyong trabaho. Ayusin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na kaagad. Agad namang huminto si Lily. Labis siyang naapektuhan sa mga salitang iyon. Kakatapos lang niya sa Palanan University, at nagtrabaho lang sa kumpanya ng mahigit 1 buwan. Hindi pa nga siya nakapasa sa probation niya. Kung gusto ni Joseph na tanggalin siya, magiging napakadali. Naranasan ni Joseph ang mga bagay na ito, natural na hindi niya hahayaang mawala ang ganoong magandang pagkakataon. Mabilis siyang lumapit kay Lily at inabot ito. Miss Cameron, alam ko na nasa ospital ang nanay mo. Kailangan ng kapatid mo na mabayaran din ang kanyang mga bayarin sa universidad. Kung mawalan ka ng trabahong ito, dapat mas alam mo kaysa sa akin kung ano ang mangyayari. Nablangko agad ang isip ni Lily sa mga katagang iyon. Ang sinabi ni Joseph ay umaatake sa lahat ng kanyang kahinaan. Ang kanyang ama ay umalis sa pamilya at nawala noong siya ay nawala. Bata pa. Ito ay ang kanyang ina na nagtatrabaho ng husto. Palakihin siya at ang kanyang kapatid. Thankfully, marami sa kanya.
Tinulungan sila ng mga kamag-anak na kung paano siya nakapasok sa unibersidad. Gayunpaman, ang kanyang ina ay nagtrabaho ng husto at napunta sa ospital. Nakapasok na rin ang kapatid niya sa unibersidad, kaya medyo malaki ang kailangan ng kapatid niya para sa mga bayaran sa pag-aaral at pang-araw-araw na gastusin. Lahat ng gastusin ng pamilya ay nasa balikat niya. Kasabay nito, dinala niya ang mga pag-asa at pangarap ng marami sa kanyang mga kamag-anak. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng magandang trabaho pagkatapos niyang magtapos. Siya ay naging kalihim ng Pangulo sa Elegante Group. Hindi man gaanong humawak ng kapangyarihan ang sekretarya ng direktor, posisyon pa rin ito na may malaking sweldo. Kahit na siya ay nasa probasayon, ang kanyang sweldo ay higit pa sa 1,000. Hanggat naipasa niya ang kanyang probasayon, ang kanyang sweldo ay madaling tumaas ng higit pa. Higit pa rito, nagawa ng kalihim ng Pangulo. Regular na nakikipag-ugnayan sa Pangulo. Hanggat siya nagsumikap at nakakuha ng pabor ng Pangulo, gagawin niya. Makakuha ng mga promosyon at mas mataas na sweldo. Magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Naapektuhan ng trabaho ang kanyang kinabukasan, ang mga bayad sa medikal ng kanyang ina, at ang pag-aaral ng kanyang kapatid. Kung mawalan siya ng trabaho, masisira ang lahat. Ang mga kahihinatnan ay hindi isang bagay na kakayanin niya. 28. Mr. Conrad, please let me off? Pakiusap ni Lily. Ang gulo ng iniisip niya, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Lily, ang mga magagandang babae ay dapat hanggan ng mga lalaki. Dapat mong gamitin ng maayos ang iyong mga pakinabang. Huwag mag-alala, hanggat kasama mo ako, ginagarantiyahan ko na makakakuha ka ng mga promosyon at mas mataas na sweldo sa hinaharap. Magagawa mong makamit ang anumang gusto mo sa kumpanya. Isang ngiti ang pinakawala ni Joseph habang inabot at hinawakan si Lily, sinasamantala ang katotohanang magulo ang iniisip nito. Nagsimulang gumalaw ang mga labi niya patungo sa pretty na mukha ni Lily. Gustong magpumiglas at lumaban ni Lily, ngunit naisip niya ang kanyang ina na nakahiga sa hospital bed, pati na rin ang pag-aaral ng kanyang kapatid. Bigla siyang nawala ng lakas ng loob na lumaban pabalik. Biglang napuno ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa ang mukha niya. Knock knock knock. Sa sandaling iyon, isang katok ang maririnig sa pinto. Itinulak ni John ang pinto at pumasok sa loob. Ang mga dokumento mula sa Human Resources. Sa pagtingin sa nangyayari sa opisina, natigilan si John. Hindi niya alam kung paano magre-react. Nagising si Lily mula sa kanyang pagkatulala nang pumasok siya. Namula siya sa sobrang pula habang nagmamaling itinulak si Joseph palayo. Ang pagpasok ni John sa opisina ay nagpatigil sa kanya sa pagkuha ng isang bagay na malapit nang mahulog sa kanyang mga kamay, at si Joseph ay galit na galit. Pinandilatan niya si John, "Brat, sino ka? Sino ang nagpahintulot sa iyo na mag-barge dito? Magwala ka." "I'm sorry. I wasn't trying to interrupt you." Si John ay nagpakawalan ng awkward na ngiti habang nagmamadaling umatras. Akmang isasara na niya ang pinto ay bigla niyang sinalubong ang tingin ni Lily. Hindi ka pani-paniwalang naluluha si Lily habang tinitigan siya nito na tila humihingi ng tulong. Hindi man kilala ni Lily kung sino si John, umaasa siyang makakauwi si John at baka matulungan pa siya. Bam! Sa pagsara ng pinto, nawala rin ang pag-asa ni Lily. Sa totoo lang, alam na alam niya na si Joseph ay napakalakas. Hindi lang siya nasa tuktok ng opisina ng presidente, isa rin siya sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa loob ng kumpanya. Kahit sino pa si John, walang paraan na mailigtas siya ni John. Naiwan man si John, magdudulot lang ng gulo si John para sa kanyang sarili. Lily, ipagpatuloy natin. Isang masayang ngiti ang pinakawala ni Joseph habang sumusugod kay Lily na parang nagugutom na tigre. Alam ni Lily na malamang hindi niya matatakasan ang kahihiyan. Napapikit siya sa kawalan ng pag-asa. Walang pag-asang luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Creak! Biglang bumukas muli ang pinto, at naglakad pabalik si John. Loob. Iminulat ni Lily ang kanyang mga mata nang marinig ang tunog, nakatingin. Kay John na hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung bakit si John nagbalik. Sa kanyang pagkakabigla, nagsimulang mag-isip si Joseph kung gagawin niya ito. Bumangon ka ulit dyan. Brat, bingi ka ba? Hiniling kong magwala ka, bakit ka bumalik dito?
Galit na sinaway ni Joseph si John. Mr. Conrad, ako ang sekretarya ng bagong Pangulo, si John Walker. Miss Summers asked me to report to you, mahinahong sabi ni John. Nagtrabaho siya sa kumpanya ng mga Manson sa loob ng 3 taon, kaya medyo alam niya ang tungkol sa mga hindi sinasabing tinutukoy sa lugar ng trabaho. Kung talagang payag si Lily, hindi na niya susubukan makialam. Gayunpaman, sinaman siya ng tingin ni Lily. Halata naman na siya ay pinipilit. Ang kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa sa mga tingin ni Lily ay dumampi sa kanya. Puso. Kahit na ang kanyang pagkatao ay nasa malambot na bahagi, siya ay isang matuwid na tao. Nagkaroon siya ng ilang hilig. Puso. Nang makita niyang sasamantalahin na ang isang mahinang babae, hindi niya ito hinayaan na mangyari. 29. At least, hindi iyon papayagan ng kanyang konsensya. Mangyari. Wala akong pakialam kung sino ka man, mawala ka agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Galit na galit si Joseph. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang punitin si John. Labis na nag-aalangan si John. Nasa likod niya si Stacy kaya hindi siya natakot kay Joseph. Pagbabanta. Gayunpaman, nilinaw na ni Stacy na siya nga. Hindi upang ibunyag ang relasyon, ni hindi niya nais na gawin niya. Gaya ng gusto niya sa kumpanya. Si Joseph pa rin ang kanyang direktang superior sa pangalan sa huli. Higit pa rito, si Joseph ay isa rin sa mas makapangyarihan mga tao sa kumpanya. Siya ang may kontrol sa marami sa kita ng kumpanya. Hindi magiging maganda para sa kanya na mauwi sa salungatan sa kanya. Superior sa pinakaunang araw na nagsimula siyang magtrabaho. Kung ang isyu ay tumaas pa at ito naapektuhan ng kumpanya sa anumang paraan, ang impresyon ni Stacy sa maaapektuhan siya ng husto. Nakita ko si John na walang sinasabi pabalik. Naisip ni Joseph na natakot si John. Natawa siya at sinabing, anong tinatitigan mo? Magwala ka. Mr. Conrad, nagsumbong ako sa iyo ayon sa mga regulasyon ng kumpanya. Sa tingin ko, hindi bagay na hilingin mo sa akin na magwala. John clenched his teeth, summonang pataasin ang kanyang determinasyon sa huli. Noon, iniligtas niya si Elder Manson ng hindi hiniling anumang bagay. 2 araw na ang nakalipas, inilagay niya ang kanyang buhay sa linya upang makatipid. Stacy. Walang paraan na hindi niya mapapansin si Lily. Bagong secretary lang tayo, how dare you talk to me like ito. Ang yabang mo. Galit na galit si Joseph. Itinuro mismo ni Joseph ang ilong ni John, Brat, you're fired sa sandaling ito. Magwala ka ngayon din. Oo, bago lang talaga ako, pero wala naman akong ginawang masama. Paano mo ako mapaalis ng walang dahilan? Tumanggi si John na tanggapin. Paano? Pinaalis kita dahil ako ang iyong superior. Malamig na ngumiti si Joseph. Hindi lang ikaw ang superior ko, nandyan din ang presidente. Tatanungin ko si Miss Young ngayon kung gusto niya akong tanggalin. Napakalma ni John habang tumalikod para umalis. Nagtrabaho siya sa Manson sa loob ng 3 taon, kaya hindi siya isang kumpletong rookie na walang alam. Hindi siya matatakot sa mga sigaw ni Joseph. Ikaw. Manatili ka dyan. Namula si Joseph sa galit. Halos mawala na siya sa kanyang sarili sa sobrang galit. Kahit na mayroon siyang kapangyarihan na tanggalin si John, hindi pa rin siya ang boss ng kumpanya sa huli. Kung hindi nilabag ni John ang alinman sa mga alituntunin ng kumpanya, hindi masyadong nararapat na sibakin niya si John ng ganoon na lamang. Kung dadalhin ang bagay kay Stacy, malalagay siya sa masamang posisyon. Ibigay mo sa akin ang iyong dokumentasyon sa ngayon. Joseph. Nilunok niya ang galit habang kinukuha niya ang mga dokumento mula sa kay John. Ang layunin ni John ay tulungan lamang si Lily. Since Joseph na napaatras ng isang hakbang, hindi na niya iisipin ang bagay na iyon. Nagsindi ng sigarilyo si Joseph habang tinitingnan ang mga dokumentong nasa kanya. Kamay habang binabalak niya ang kanyang mga susunod na hakbang. Hindi lang isang masayang okasyon ang sinira ni John para sa kanya kundi pati na rin walang respeto sa kanya. Kung hindi niya ipinakita kay John kung ano ang mga kahihinatnan niyan ay, walang paraan na magiging siya. Kayang lunokan ang frustrations niya. Sekretarya ka. Haha, wala akong nakitang lalaki.
Kalihim sa maraming taon. Walang hiya ka. Gawin mo ako. Tasa ng kape. Itinulak ni Joseph ang mug ng kape sa kanyang mesa sa mga kamay ni John. Mr. Conrad, let me do it, sabi ni Lily habang binatukan si John A. Pagpapasalamat na pagpapahayag. Hindi. Hayaan mo siya. Malamig na sabi ni Joseph. Ang paggawa ng kape at paggawa ng mga gawain ay trabaho ng isang sekretarya. Wakas. Walang dahilan si John para tanggapin ito, kaya tinanggap niya. Basagin. Bago kunin ni John ang mug, kumalas si Joseph sa pagkakahawak at ibinagsak ang mug sa lupa, nabasag ito. Napakawalang kwenta. Hindi ka man lang nakahawak ng mug ng maayos. Anong silbi ng kasama kita? Galit na galit si Joseph habang sinasampal si John. 30. Smack. Napahawak si John sa kanyang mukha nang maramdaman ang nag-aapoy na sakit sa kanyang mukha. Galit na galit siya. Alam niyang sinasadya ni Joseph iyon. Gayunpaman, nakasanayan na niyang kutsain at hiyain habang kasama niya ang mga Manson. Ginawa rin siyang maamo ng mga Manson. Sa pagharap sa mga aksyon ni Joseph, pinili niyang lunokon ang kanyang galit. Ano ang tinitignan mo? Magmadali at kunin ang mga piraso. Linisin mo ito. Nagalit si Joseph. Nagpipigil ng galit si John habang nakaluhod para kunin ang basag na mug. Sinusubukan mo akong kalabanan. Kailangan mong palagwin ang isang pares ng eyeballs, aso. Masyado ka pang bata para dyan. Malamig na tumawa si Joseph at tinapakan niya ang kamay ni John, itinulak ang mga paa niya pababa. Ang mga matutulis na tipak ay nasa ilalim ng palad ni John. Nakaramdam siya ng matinding sakit nang tumusok kaagad ang mga pira-pirasong iyon sa kanyang palad, na naging dahilan ng pagdugo niya. Napabuntong hininga si John habang binawi ang kamay. Hindi ka pani-pani, walang mabilis at malakas. Tinapakan ni Joseph ang kamay ni John gamit ang isang paa. Siya ay nahuli at nadulas, nahulog sa kanya. Pabalik na may putok. Basura, gusto mo na bang mamatay? Galit na galit si Joseph. Ipinadala niya ang kanyang kamay na nakahawak sa putot ng sigarilyo. Mukha ni John. Itinaas ni John ang kanyang kamay sa gulat, at ang usbong ng sigarilyo. Kahit papaano ay nataman ang kamay niyang nasugatan. Ang init at sakit sa loob. Halos mapatalon siya sa kinatatayuan ng palad niya. Kusang gumanti siya at hinampas pasulong ang kanyang kamay, tinamaan si Joseph sa dibdib. Bang! Ang matabang katawan ni Joseph ay pinalipad, na humahampas. Ang desk sa likod niya. Sa isang malakas na putok, kahit na ang desk na ay gawa sa matibay na kahoy na pinagputol-putol. Og! Dumura si Joseph ng isang bibig ng dugo. Tila babagsak ang kanyang mga buto sa buong katawan. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib, hudyat na marahil ay nabali niya ang hindi bababa sa 2 o 3 buto sa kanyang tadyang. Napatulala si Lily sa nakita. Napatulala rin si Joseph, ginawa ito ng lalaking iyon. Si John ang pinaka-natulala sa kanilang lahat. Parang hindi siya ang nanakit kay Joseph. Hindi nila alam ito, ngunit si John ang higit na nahuli sa kanilang lahat. Hindi niya ginawa. Alam kung kailan siya naging malakas. Kailan ako naging napakalakas. Tumingin si John sa kanyang kamao. Sa kawalang paniwala. Hindi lang niya pinalipad si Joseph ng ilang talampakan, pati siya. Naging dahilan ng pagdura ni Joseph ng dugo. Paano nangyari yon? Pwede ito ay. Medyo lumukso ang puso ni John, mabilis na naalala na sinubukan niyang magsanay ng sage arts noong nakaraang gabi. Malabo niyang napagtanto na ang kanyang lakas ay tila bumuti ng ilang beses. Maaaring may kaugnayan ito sa kanyang pagsasanay noong nakaraang gabi. Hindi siya makapaniwala na lumakas siya kahit nasa initial stage pa lang siya ng energy refinement. Kung nagawa niyang pagbutihin ang sarili niya, hindi ba siya magiging mas malakas? Tuwang-tuwa at masaya si John. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya kung gaano kahanga-hanga ang sage arts. Sa sandaling iyon, naalerto ang mga empleyado sa labas ng opisina. Marami sa kanila ang tumingin sa loob para makita kung ano ang nangyari. O hindi. Si Mr. Conrad ay nasugatan ng isang tao. May tumatawag para sa seguridad. Nagulat ang lahat nang makita ang gulo sa opisina, pati na rin ang pagluwa ng dugo ni Joseph. Nang makabawi si John sa kanyang pananabik, 5 hanggang 6 na security guard ang sumugod.
Sa mga security guard, may isang binata na tinatawag na Donald Conrad. Siya ang pinuno ng seguridad para sa kumpanya. Siya ay nasa 30s at may matipuno, panlalaking katawan. Siya ay hindi mukhang isang tao na dapat pumili ng isang away sa Tito Joseph, anong nangyari sa iyo? Sinong nanakit sa'yo? Nagilan si Donald. Mabilis siyang lumapit at tinulungan si Joseph. Pataas mula sa sahig. Hindi ka pani-pani walang mapatla ang mukha ni Joseph. Makalipas ang ilang oras ay nabawasan na ang sakit sa kanyang dibdib. Donald, sinaktan ako ng lalaking ito dito. Kunin ang iyong mga lalaki na turuan siya ng leksyon. Maghayganti ka sa akin. Tiyaking hindi ka magpapakita ng anumang awa. Tatanggapin ko ang anumang kahihinatnan. Itinuro ni Joseph si John at marahas na sinabi. 31. Si Donald ay malayong pamangkin ni Joseph, at ang kumpanya ay nagtatrabaho lamang sa kanya upang maging pinuno ng seguridad. Dahil si Joseph ang nagpapasok sa kanya. Naunawaan na hinding-hindi niya susuwayin si Joseph. Utos. Damn you. How dare you lay finger on my uncle? Dead meat ka. Fellas, sampilin ang batang ito at talunin ang kalokohan sa kanya. Pananagutan ko kung sisipain niya ang balde ngayon. Galit na sigaw ni Donald. Inilabas niya ang rubber baton na dala niya at nanguna upang maghatid ng sunod-sunod na pag-atake kay John. Hinugot din ng ibang mga security guard ang kanilang mga rubber baton at marahas na sumugod kay John. Mag-ingat ka. Nagulat si Lily sa nangyari. Dahil gusto ni John na tulungan siya kaya nangyari ang alitan nila ni John. Ngayong wala na sa kontrol ang sitwasyon, naging siya balisa at walang ideya kung ano ang gagawin. Si Donald ay kilalang-kilala bilang isang upahang tog, at wala siyang problema na lumaban sa 5 o 6 na tao at lumabas ng hindi nasaktan. Dati siyang gumawa ng oras para matalo Napakasama ng tao na nauwi sila sa baldado, at gumugol siya ng 2 taon sa bilangguan bago siya pinalabas ni Joseph. Gaano siya katanga para masaktan si Mr. Conrad? Alam ang marahas na ugali ni Donald, ang batang iyon ay malubha ang masasaktan sa pagtatapos nito. Ang tunog ng paulit-ulit na paghampas ay umalangaw-ngaw sa hangin habang ang mga rubber baton ay tumama sa katawan ni John na parang patak ng ulan habang may bagyo. Napayakap si John sa kanyang ulo at napaungol sa walang katapusang sakit. Una niyang napagdesisyonan na tiisin na lang sandali ang sakit dahil siya ang unang naglatag ng kamay kay Joseph. Sa kasamaang palad, ang mga welga ay lalong naging mabangis, dahil ang mga ito ay naglalayong sa kanyang malambot na mga bahagi pati na rin sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Tila walang duda na sinadya nilang pilayin siya. Para bang hindi masama ang bugbugin, may balak silang pawiin din ang pagkalalaki ni John. Hindi kinaya ni John na mangyari iyon. Dahil doon, iniunat niya ang kanyang kamay sa paghahanap ng madadala at agad na nakuha ang isang rubber baton na hawak ng isa sa mga gwardya. Pagkatapos, sinipa niya ang dibdib ng security guard. Pinalipad siya ng sipa, at nagpakawala siya ng sigaw bago bumagsak sa pader sa likuran niya at bumagsak ng husto sa lupa. Darn you! How dare you fight back? Oh, nagtatanong ka. Para rito. Sinimulan ni Donald ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa galit at itinaas ang goma na batuta upang hampasin ang ulo ni John. Siya ay handa na gamitin ang lahat ng kanyang lakas, at ang kanyang tiyuhin. Hinimok pa siya ng boses mula sa likuran, patayin mo siya. Sasagutin ko ang kahihinatnan kung mamatay siya. Kung ang welga na iyon ay mapunta kay John, ang pinakamaliit na mangyayari sa kanya ay isang basag na bungo. Tapos na. Namutla ang magandang mukha ni Lily. Hindi niya kayang makita ang kalunos-lunos na wakas ni John at ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Sa kritikal na pagkakataong iyon, itinaas ni John ang kanyang kaliwang braso upang harangan ang rubber baton na halos madislocate ang resulta. Ang kredito ay dahil sa pangangatawan ni John dahil sinumang ordinaryong tao ay makakaranas ng bali ng braso kung sila ay magsasanggalang sa kanilang sarili mula sa pag-atake. Pagkabigong protektahan. Ang sarili ay magreresulta sa isang concussion sa pinakamagandang, at kamatayan o malapit kamatayan sa pinakamasama. Huwag mo akong sisihin sa pagbibigay sa iyo ng mata sa mata. Inihagis ni John ang isang kanang kawit at isang malakas na suntok ang ibinato sa pisngi ni Donald.
Lumipad sa bibig niya ang dalawang dagwang ngipin ni Donald. Bago pa man siya makapag-react sa nangyari, sinundan ni John ang isang malakas na sipa sa kanyang dibdib. Napakalakas ng impact, at si Donald ay lumipad sa himpapawid na parang saranggola na naputol ang linya. Nagluwa siya ng ilang subo ng dugo matapos mapunta sa lupa, at malinaw na mas malala ang sugat niya kaysa kay Joseph. Marihing sumigaw si Joseph, "Bakit nakatayo lang kayo? Saktan mo siya. Siniguro ko na sa iyo na aking sasagutin ang mga kahihinatnan." Ang natitirang apat na security guard ay nagngangalit at nag-atake ng mas walang awa. Itinaas nila ng mataas ang kanilang mga rubber baton upang hampasin ang mga kasukasuan at malambot na mga lugar. Katawan ni John. Mabilis na dumating ang kanilang mga pag-atake at nagpasya si John na mas mabuting baliwalain niya ang barrage kaysa protektahan ang bawat isa. Inatake niya ang mga ito pabalik sa siklab ng galit, nakipag-agawa ng mga suntok at sipa ng random. Wala pang 10 segundo, ang apat na security guard ay natalo ng mga kamay ni John at bumagsak lahat sa lupa. Sabay-sabay. Paano? Napatulala ang lahat, pati sina Joseph at Lily. Hindi nila akalain na ang gayong payat na sanga tulad ni John ay makakatalo kay Donald at sa 5 iba pang mahusay na security guard. Higit pa rito, wala sa mga pinsala ni Donald ang tila maliit. Nagkaroon ng mga bali sa kabuuan at siya ay nagsuka. Dugo. Wala man lang siyang lakas na tumayo at pasimpleng bumagsak sa lupa. Sa kabilang banda, tumayo si John na para bang walang problema sa kanya ang mga sugat kanina. May mga bola ka, bata, ngunit ang pagiging magaling sa pakikipaglaban ay walang kwenta. Lahat ng ginawa mo, kasama ang pananakit sa mga security guard ng kumpanya, ay isang paglabag sa mga patakaran at regulasyon ng kumpanya. Ikaw ay natanggal sa trabaho. Ngayon alisin mo ang impyerno sa aking mukha. Paglamang ni Joseph na may masamang tingin sa mukha. 32. Maaaring nabigo si Donald na makaganti sa ngalan ni Joseph, ngunit ang huli ay makakakuha pa rin ng huling pagkakataon para ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng paghabol kay John sa kumpanya. Bilang karagdagan, mawawalan si John ng proteksyon at interbensyon ng kumpanya kung siya ay tinanggal, sa gayon ay nagbibigay ng daan para kay Joseph na tumawag ng pulis at ipaaresto si John. Ikaw. Pinapaalis ako. As if may authority ka. Malamig na tinitigan ni John si Joseph at dahan-daang naglakad patungo kanya. Anong ginagawa mo? Binabalaan kita. Di huwag kang maglakas loob na lumapit. Nagpatuloy si Joseph sa pag-atres at ang masamang pakiramdam ay bahagyang bumangon mula sa kanyang puso. May gana akong bugbugin ka ulit dahil naiinis ako sa pagtingin sa iyo. Ngumisi si John. Ang sitwasyon ay lumampas sa punto ng walang pagbabalik na wala na siyang dapat ikatakot pa. Napakasarap sa pakiramdam kung matuturuan niya ng leksyon si Joseph at mailabas ang lahat ng galit sa lalaki. Kung tutuusin, malinaw na naalala ni John na gusto siya ni Joseph na patayin. Naniniwala siya na magiging sulit ang lahat kahit na masira ang reputasyon nito sa paningin ni Stacy at pinalayas siya nito sa kumpanya. How dare you? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Joseph. Ang una niyang instinct ay ang pagtakas, ngunit sayang, wala siyang mapupuntahan. Tumigil ka dyan. Malamig na boses ang utos ni John. Itinaas niya ang kanyang kamao at akmang sasampalin si Joseph. Pumasok si Ella na naka-high heels. Miss Summers. Thank heavens dumating ka. Bilisan mo at tulungan mo ako. Natuwa si Joseph at agad na lumapit kay Ella. Ano sa mundo ang nangyari, Mr. Conrad? Anong meron sa kaguluhang ito? Labis na umasim ang ekspresyon ni Ella habang nakatingin sa magkalat na sahig at sa 6 na sugatang security guard. Well, you see? Nagsimula ang lahat kay John. Siya, itinuro ni Joseph si John at nagbigay ng maikling rundown ng kung ano nangyari, ngunit maginhawa niyang inalis ang katotohanan na binubuli niya si Lily at sadyang pinahirapan si John. Ano? Ginawa mo ang lahat ng ito, John. Natigilan si Ella at hindi makapaniwalang tumingin kay John. Ang nakaraang insidente sa motorsiklo ay nagbigay sa kanya ng impresyon na kapatid na babae si John, kaya naisip ng isa ang kanyang pagtataka nang marinig niya na ang taong inaakala niyang kapatid ay nagpatomba ng mag-isa ng 6 na malalakas na security guard. Iyon ay isang pagpapakita ng katapangan. Yung tipo ko lang. Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Ella.
Medyo naguluhan si Joseph. Napatingin si Ella kay John na may asar na ekspresyon nang una siyang dumating, pero ang kakaiba, parang na-excite siya sa isang dahilan matapos nitong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Oo. Ginawa ko ang lahat ng ito. Ngunit hindi ko sisisihin ang lahat para dito. Ginawa ni Mr. Conrad na hindi komportable ang kanyang nasasakupan at pinilit ang kanyang lumalalang mga salpoksa. Sinimulan ni John na ipaliwanag ng detalyado ang nangyari, ngunit pinutol siya ni Joseph at sinabing, nagsisinungaling siya. Pinag-uusapan namin ni Miss Cameron ang trabaho sa loob ng opisina. Wala akong intensyon na pilitin siya sa anumang bagay na ayaw niyang gawin. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Sige at tanungin mo siya ngayon. Sasabihin niya sa iyo kung nagsisinungaling ako o hindi. Malamig na ngumiti si John. Sinubukan pa rin ni Joseph na maging matigas ang ulo, ngunit malapit nang matapos iyon kapag ilantad ni Lily ang kanyang mga kasinungalingan. 33. Nanginginig si Lily, dahil alam niyang mataas ang posisyon ni Joseph sa kumpanya. Sabihin man niya ang totoo, ang pinakamaraming magagawa ni Ella kay Joseph ay ang pagsabihan siya, at hindi ito katulad ng anumang matinding aksyon na gagawin laban sa kanya. Ang mga bagay-bagay ay pupunta lamang sa timog mula noon dahil halos tiyak na gagamitin ni Joseph ang kanyang awtoridad na tanggalin siya. Nagsimulang mag-alinlangan si Lily nang maisip niya ang kanyang may sakit na ina sa kama sa ospital, ang matrikula ng kanyang nakababatang kapatid, at ang mataas na pag-asa ng lahat ng kanyang mga kamag-anak sa kanya. Ipagpatuloy mo. Sabihin mo sa akin, pagpupumilit ni Ella. Ako, nag-uusap lang kami ni Mr. Conrad tungkol sa trabaho sa opisina. Wala siyang ginawang hindi nararapat, naghahaman para kay Lily na sabihin iyon. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa buong oras at hindi naglakas loob na tumingin kay John. Sa kabila ng kanyang walang hanggang pasasalamat kay John sa pagligtas sa kanya, ang pasanin ng pagkatanggal sa trabaho ay napakabigat na kinahinatnan niya. Wala siyang ibang magawa kundi ang humingi ng tawad kay John sa kanyang puso. Ang kanyang pahayag ay parang bolt from the blue para kay John at agad na nawala ang kanyang ngiti. Hindi niya lubos maisip na si Lily ang magwawalang bahala sa kanyang mabait na kilos kahit na itinayan niya ang lahat para lamang mailigtas siya. Narinig mo iyon, hindi ba, Miss Summers? Gumagawa siya ng ligaw na paratang sa akin. Ngumiti ng matamis si Joseph. Ito lang ang ginagawa mo noon, John. Iriahem, ang kumpanya ay may mga patakaran at regulasyon na dapat mong sundin. Ito ay hindi isang lugar kung saan maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Bulyo ni Ella. Pinaalalahanan lang ni Stacy si John na gawin ng maayos ang trabaho niya, pero hindi na siya umasa sa suporta ni Stacy para mangapi ang ibang tao. Di natin pwedeng hayaan na lang ito. If worst comes to worst at matanggal sa trabaho, ako na lang ang kukuha sa kanya at ako mismo ang magpapalaki sa kanya, naisip ni Ella. Hindi yun ang nangyari, Miss Summers. Please let me expel, galit na sumulyap si John kay Lily at nakaramdam ng kirot sa puso niya. Ang ibinigay sa kanya ni Lily noong araw na iyon ay isang napakalinaw na aral na nagpilit sa kanya na matanto ang malupit na realidad ng lipunan. Tama na, ayaw kong marinig ang mga argumento mo. Pinutol ni Ella ang mga salita ni John sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay at hindi nakinig sa kanyang masamang gawi. Ngayong lumabas na ang katotohanan, malinaw na si John. Nakagawa ng malubhang paglabag sa mga alituntunin at regulasyon ng kumpanya, bilang karagdagan sa pagkasugat ng ilan sa ating mga tao. Tama lang natanggalin siya agad. Malamig na sabi ni Joseph. Ang lahat ng ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Si John ay hihingi ng tawad sa iyo at ang usapan ay ipagpapahinga na. Matipid na sabi ni Ella. Hindi pa sumasagot si John nang ipahayag ni Joseph ang kanyang kalungkutan. Paumanhin lang. Hindi sapat yon. Sinaktan niya ako at nasaktan. At papalampasin mo na lang lahat ng iyon basta magsusorry siya sa akin. Hindi ko tatanggapin. Matamang sinulyapan ni Ella si Joseph. Ano bang gusto mo? Gusto ko siyang tanggalin at ibigay sa pulis. Tanong ni Joseph. Mr. Conrad, habang hindi may kakailanan na nasugatan ka, nasugatan din ang kamay ni John. Nawala sa kontrol ang sitwasyong ito, at ikaw, bilang pinuno ng Departamento ng Pangulo, ay may pananagutan din sa kanilang lawak. Hihingi ako ng tawad kay John, kaya tanggapin mo na lang ang paghingi niya ng tawad para sa akin.
Makipagkamay sa kanya, makipagpayapaan, at hayaan ang mga nakaraan ay lumipas. Kung tungkol sa iyong pinsala at mga gastusin sa pagpapagamot, sasagutin ng kumpanya ang buong gastos. Nakasimangot na sabi ni Ella sa tono ng pakikipag-ayos. Alam niya na si John ang tagapagligtas ni Stacy, kaya kahit nakasalanan ni John ang lahat, hinding-hindi siya tatanggapin ni Stacy, lalong hindi papayag na. Ibigay mo siya sa pulis. Bukod dito, hindi lahat si John ang dapat sisihin sa nangyari, dahil hindi mapag-aalinlanganan si Joseph na nag-utos sa seguridad. Mga gwardya para bugbugin si John. Sinugitan lamang sila ni John dahil sa pagtatanggol sa sarili. Sa pagdating ng sitwasyon, ang parehong partido ay pantay na responsable. Nais ni Ella na mamagitin sa sitwasyon upang mabawasan ang buong isyu at malutas ito ng mabilis. Tanghali, unti-unting kumalma si Ella at hindi na kumikilos ng basta-basta. 34. I've made it very clear na hindi ko tatanggapin. Sinasadya mo bang protektahan ang batang ito, Miss Summers? Bumaba ang ekspresyon ni Joseph. Pinilit niyang ibigay si John sa pulis dahil iyon lang ang tanging paraan para mapawi ang nag-aalab na galit sa kanyang puso. Nairita si Ella sa walang tigil na pagpupumilit ni Joseph. Mr. Conrad, paulit-ulit kong tinalakay ito sa iyo sa isang mapayapa na paraan at tinatrato kita ng may sukdulang paggalang at dignidad. Mangyaring huwag lumampas sa linya. John si Erie, kaibigan ko. Ang punto ay, ang bagay na ito ay nasa likod na natin ngayon, sumang-ayon ka man o hindi. Medyo naiinis si Ella, lalo na dahil that time of the month. Bilang resulta, wala siyang pakialam kung magdudulot ba ito ng kaguluhan o hindi. Totoo nga, ang kanyang sinabi ay may ibang kahulugan nang marinig ito ng iba. Ako. Nagsimulang magtsismisan ang mga nanunood sa sinabi ni Ella. Nakuha ko na. Hulaan na hindi nakakagulat na ang batang ito ay sapat na matapang na hamanin si Mr. Conrad. Sinong mag-aakalang isa siya sa mga tao ni Miss Summers? Oras na para ilabas ang popcorn. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig at nagsimulang mag-chat sa isa't isa sa susunod na segundo. Walang sino man. Expected na magaling si John sa pakikipaglaban, lalong hindi malakas ang backer gaya ni Ella. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado bilang isang resulta. Bravo, Ella. Nakikita ko na sinusubukan mong gamitin ang iyong awtoridad na ibaba ako. Maaari kang maging katulong ng Pangulo, ngunit hindi ako isang pushover na maaari mong guluhin. Ikaw at ako ay pantay, at hindi ka maaaring maging mas delusional kung sa tingin mo ay may kontrol ka sa akin. Galit na galit si Joseph. Kahit na ang kanyang awtoridad ay talagang mas mababa kaysa sa Ella, ang kanyang katayuan ay hindi bababa sa par sa kanya. Maaaring ang ibang tao ay natatakot kay Ella, ngunit hindi sa kanya. Tapos ka na ba sa kalokohan mo? Hayaan itong maging babala ko sa iyo, Joseph, ang aking pasensya ay limitado, kaya't huwag mo na ipilit pa ang iyong kapalaran. Aisley na binatukan ni Ella. Huwag mo akong takutin, Ella. Wala akong binibili sa mga pananakot mo. Alam kong close kayo ni President. Hindi mo na kailangang itago. Siya ang uri na nakakaalam ng tama sa mali, at palagi siyang gumuguhit ng malinaw na hangganan pagdating sa mga paggamit ng personal at kasanayan. Ang mga batang ito dito mismo ay seryosong lumabag sa mga tuntunin at pamantayan ng kumpanya, at kung pipiliin mong tanggapin, huwag mo akong sisihin sa pag-uulat ng iyong pang-aabuso sa kapangyarihan sa kanya. Kapag napagpasyahan niya sa huli na ikaw ang may kasalanan, ginagarantiya ko na ikaw ang magpapasan. Kahihinatnan. Ngumisi si Joseph at binantayan ang kanyang mga salita. Walang utang na loob, marami. Kung sa tingin mo ay nakuha mo na ang mga kinakailangan, mas malugod mong iulat ang pangyayaring ito sa kanya. Ngunit hayaan mong ipaalala ko sa iyo na walang bagay para sa iyo kung ang pangyayaring ito ay nakakagulo sa Pangulo. Ngumisi si Ella. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Hindi ako naniniwala sa lahat ng sinasabi mo, at siguradong hindi ako mamahalin ng presidente ang batang ito gaya mo. Tumawa si Joseph sa kabila ng kanyang galit. Bagamat inamin niyang hindi siya kapantay ni Ella, alam niyang hindi siya magkakaroon ng matatag na katayuan sa kumpanya kung hindi niya kayang harapin ang isang pesky na kasamahan tulad ni Ella. Magayos ka, Burbrain. Tere na, John. Malamig na sumangot si Ella, tumalikod, at dinala si John ng hindi lumilingon.
Nakita niyo naman kung paano inabuso ni Ella ang kanyang kapangyarihan para tanggapin iyon, di ba? Saksi kayong lahat, kaya sumama kayo sa akin para makita ang presidente. Hinimok ni Joseph ang lahat na sumama sa kanya habang galit siyang sumugod sa opisina ng Pangulo. Alam na alam niya na dahil sa ugali ni Ella, may pananagutan siyang paghinalaan sa pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Hindi kailanman gagawin ni Stacy. Protektahan si Ella pagdating sa mga usapin ng hustisya at integridad, at tiyak na hindi isang hamak na maliit na peste tulad ni John. Sa loob ng opisina ng presidente, nakaupo si Stacy sa kanyang mesa na may ilang trabaho. Sunod-sunod na sumugod sina John, Joseph, at iba pang mga tao. Nagulat si Stacy nang makita ang gusot ni John at nasugatan ang kamay. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanya. Ano nangyari sa iyo, John? Miss Young? Nakagawa si John ng mabigat na gawain. Pagsuwi, maging hanggang sa masaktan ako at ang ilan sa aming mga security guard. May kailangan kang gawin. Hindi na hinintay ni Joseph na sumagot si John at pinaglaruan ang biktima habang nagbibigay ng maikling paliwanag sa nangyari. Totoo ba iyon, John? Bumaba ang maselang ekspresyon ni Stacy at ibinaling niya ang tingin niya kay John. Binalaan lang niya si John na mag-focus sa pagganap ng kanyang mga tungkulin, ngunit bilang tugon, binaliktad niya ang buong departamento ng Pangulo sa sandaling magulat siya pabalik. Sinong mag-aasang nangitian siya ni Stacy pagkatapos ng ano nangyari? 35. Hindi iyon ang nangyari. Si Mr. Conrad ang gumawa ng pagsulong sa kanyang nasasakupan. Mapait ang mukha ni John habang muling ikinwento, ngunit nanatili siyang hindi mapakali dahil mahirap kuha ang tiwala ni Stacy kung papanig si Lily kay Joseph. Lakas na paninirang puri iyan, Miss Young. Pinag-uusapan namin ni Miss Cameron ang trabaho noon. She can vouch for me, nagmamadaling ipagtanggol ni Joseph ang sarili. Nagsasabi ba si Mr. Conrad ng totoo, Miss Cameron? Sinenyasan ni Stacy si Lily na lumapit sa kanya. Oo. Ibinaba ni Lily ang ulo. Natatakot siyang makipag-eye contact kay Stacy, at higit sa lahat, si John. May sasabihin ka pa ba, John? Kalmadong tumingin si Stacy kay John. Ako, hindi. Napabuntong hininga si John. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa na hindi masabi. Parehong naasar at naaliw si Stacy na parang talo na tandang ang ulo ni John. Ang pagkakaiba sa pagitan niya at Ella ay siya. Mas naunawaan ang karakter ni John. Maaaring walang talento o kakayahan si John, ngunit siya ay may moral na tapat na karakter. Bilang isang taong matatag sa kanyang paniniwala at matapang na tanggapin. Responsibilidad, hindi siya kailanman magpapakababa upang maging isang mapanlinlang at maliit na tao. Kahit si Lily ang nag-vouch para kay Joseph, mas pinaniwalaan pa rin ni Stacy si John. Ganyan ang tiwala niya kay John. Itaas ang iyong ulo, Miss Cameron. Lumingon si Stacy kay Lily. Walang lakas ng loob na suwiin si Lily at agad na tumangala para salubungin ang tingin ni Stacy. Tumingin sa aking mga mata. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para sumagot. Sino ang nagsasabi ng totoo? Si John ba o si Mr. Conrad? Gitling. Itinuro ni Stacy ang kanyang matalim na tingin sa mga mata ni Lily, at iyon kasama ang kanyang dati marangal na kahanga-hanga ay nagdulot kay Lily na nakaramdam ng matinding pressure. Si Joe. Bamuka ang bibig ni Lily para sumagot at nagpumilit. Pag-uulit ng dati niyang sagot. Gayunpaman, matalim ang tingin ni Stacy kaya nakonsensya si Lily na ipagpatuloy ang natitirang sagot niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Joseph at nagkaroon siya ng malabong masama. Pakiramdam. Inamin na ni John na wala nang masabi kaya mas lalong naguguluhan kung bakit ipinagpatuloy ni Stacy ang tanong na iyon. Miss Young? Inamin na ni John na siya, nagmamadaling putol ni Joseph. Tumahimik ka. Tanong ko kay Miss Cameron. Hindi ikaw. Tumanggaw si Stacy. Si Joseph ay nanginginig ng hindi mapigilan at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Kailangan mong mabuhay sa iyong konsensya, Miss Cameron. Ngayon hawakan mo ang iyong puso at sabihin sa akin ang totoo. Malamig na tiningnan ni Stacy si Lily at mas mapang-api ang kanyang nangingibabaw na malamig na aura. Ako. Hinawakan ni Lily ang puso niya gamit ang isang kamay.
Nagigilty na siya sa simula, kaya nang maramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso sa pamamagitan ng palad ng kanyang kamay, ang kanyang marupok na katatagan ng pag-iisip ay bumagsak sa isang iglap. Pasensya na, Miss Young. Nagsinungaling ako. Si Mr. Conrad ang nag-abuso sa kanyang kapangyarihan para ay bully ako, at si Mr. Walker ang nagligtas sa akin. Ang tanging dahilan kung bakit ko tinulungan si Mr. Conrad na akusahan si Mr. Walker ay dahil natatakot akong mawalan ng trabaho. Lumuhad si Lily sa harap ni Stacy sabay kulog. Hindi nagtagal ay nagsimulang bumuhos mga luha na parang sirang dam at halos mawalan siya ng hininga sa pagitan ng mga hikbi. Ito ay tunay na isang malungkot at nakakaawang tanawin. Kaya, nagtulungan kayong dalawa para maling akusahan si John. Napatulala si Ella. Naniwala siya sa kasinungalingan ni Joseph at inisip pa niya na si John ang masamang tao dito. Ang realidad ay nagbigay kay Ella ng isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha, dahil ang matandang iyon ay talagang nakakwerda sa kanya sa buong oras. Medyo nainis siya dahil doon. Ang buong pangyayari ay nagpatibay lamang sa ideya ng lahat sa kanya bilang isang bimbo. 35. Hindi iyon ang nangyari. Si Mr. Conrad ang gumawa ng pagsulong sa kanyang nasasakupan. Mapait ang mukha ni John habang muling ikinwento, ngunit nanatili siyang hindi mapakali dahil mahirap makuha ang tiwala ni Stacy kung papanig si Lily kay Joseph. Lakas na paninirang puri iyan, Miss Young. Pinag-uusapan namin ni Miss Cameron ang trabaho noon. She can vouch for me, nagmamadaling ipagtanggol ni Joseph ang sarili. Nagsasabi ba si Mr. Conrad ng totoo, Miss Cameron? Sinenyasan ni Stacy si Lily na lumapit sa kanya. Oo. Ibinaba ni Lily ang ulo. Natatakot siyang makipag-eye contact kay Stacy, at higit sa lahat, si John. May sasabihin ka pa ba, John? Kalmadong tumingin si Stacy kay John. Ako, hindi. Napabuntong hininga si John. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa na hindi masabi. Parehong naasar at naaliw si Stacy na parang talo na tandang ang ulo ni John. Ang pagkakaiba sa pagitan niya at Ella ay siya. Mas naunawaan ang karakter ni John. Maaaring walang talento o kakayahan si John, ngunit siya ay moral na tapat na karakter. Bilang isang taong matatag sa kanyang paniniwala at matapang na tanggapin. Responsibilidad, hindi siya kailanman magpapakababa upang maging isang mapanlinlang at maliit na tao. Kahit si Lily ang nag-vouch para kay Joseph, mas pinaniwalaan pa rin ni Stacy si John. Ganyan ang tiwala niya kay John. Itaas ang iyong ulo, Miss Cameron. Lumingon si Stacy kay Lily. Walang lakas ng loob na suwayin si Lily at agad na tumangala para salubungin ang tingin ni Stacy. Tumingin sa aking mga mata. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para sumagot. Sino ang nagsasabi ng totoo? Si John ba o si Mr. Conrad? Gitling. Itinuro ni Stacy ang kanyang matalim na tingin sa mga mata ni Lily, at iyon kasama ang kanyang dati marangal na kahanga-hanga ay nagdulot kay Lily na nakaramdam ng matinding pressure. Si Joe. Bamuka ang bibig ni Lily para sumagot at nagpumilit. Pag-uulit ng dati niyang sagot. Gayunpaman, matalim ang tingin ni Stacy kaya nakonsensya si Lily na ipagpatuloy ang natitirang sagot niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Joseph at nagkaroon siya ng malabong masama. Pakiramdam. Inamin na ni John na wala nang masabi kaya mas lalong naguguluhan kung bakit ipinagpatuloy ni Stacy ang tanong na iyon. Miss Young? Inamin na ni John na siya, nagmamadaling putol ni Joseph. Tumahimik ka. Tanong ko kay Miss Cameron. Hindi ikaw. Tumango si Stacy. Si Joseph ay nanginginig ng hindi mapigilan at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Kailangan mong mabuhay sa iyong konsensya, Miss Cameron. Ngayon hawakan mo ang iyong puso at sabihin sa akin ang totoo. Malamig na tiningnan ni Stacy si Lily at mas mapang-api ang kanyang nangingibabaw na malamig na aura. Ako. Hinawakan ni Lily ang puso niya gamit ang isang kamay. Nagigilty na siya sa simula, kaya nang maramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso sa pamamagitan ng palad ng kanyang kamay, ang kanyang marupok na katatagan ng pag-iisip ay bumagsak sa isang iglap. Pasensya na, Miss Young. Nagsinungaling ako. Si Mr. Conrad ang nag-abuso sa kanyang kapangyarihan para ay bully ako, at si Mr. Walker ang nagligtas sa akin. Ang tanging dahilan kung bakit ko tinulungan si Mr. Conrad na akusahan si Mr. Walker ay dahil natatakot akong mawalan ng trabaho.
Lumuhad si Lily sa harap ni Stacy sabay kulog. Hindi nagtagal ay nagsimulang bumuhos ang mga luha na parang sirang dam at halos mawalan siya ng hininga sa pagitan ng mga hikbi. Ito ay tunay na isang malungkot at nakakaawang tanawin. Kaya, nagtulungan kayong dalawa para maling akusahan si John. Napatulala si Ella. Naniwala siya sa kasinungalingan ni Joseph at inisip pa niya na si John ang masamang tao dito. Ang realidad ay nagbigay kay Ella ng isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha, dahil ang matandang iyon ay talagang nakakwerda sa kanya sa buong oras. Medyo nena siya dahil doon. Ang buong pangyayari ay nagpatibay lamang sa ideya ng lahat sa kanya bilang isang bimbo. 37. Naiintindihan. Nagtimpla ng galit ang mga security guard na binugbog ni John kanina, at matapos malaman ni Joseph ang may kasalanan ay agad nilang ibinaon ang lahat ng galit kay Joseph. Hinawakan nilang lahat sina Joseph at Donald at pilit na kinaladkad na parang asong hinihila para patayin. Nang makita ang eksenang iyon, buo ang emosyon ni Lily at nahihirapan siyang pakalmayan ang sarili. Hindi niya pinangarap na si John ang magiging tagapagligtas ni Stacy, at mas nagulat siya nang walang pag-aalinlangan na tinanggal ni Stacy ang isang executive ng kumpanya tulad ni Joseph para bigyan ng hustisya si John. Kung alam niyang may ganoong kakayahan at suporta si John, hindi na niya pinansin ang takot niya kay Joseph at hindi niya ito tinulungang i-frame si John. Ito ay isang kahihiyan na siya ay natanto ito ng kaunti huli na. Paumanhin, Mr. Walker. Ikinalulungkot ko na hindi ko nabayaran ang iyong kabaitan kahit na iniligtas mo ako, alam ko na ngayon na mali ako, at nais kong humingi ng tawad sa iyo. Nakaramdam ng guilt at panghihinayang si Lily kaya yumoko siya ng malalim kay John at same time na humihingi ng tawad. Malamig na ngumuso si John at ipinihit ang ulo para hindi siya pansinin. Alam ni Lily na labis na nasaktan si John sa kanyang mga ginawa, at hindi niya inaasahan ang pagpapatawad ni John. Pagkatapos ay inikot niya ang kanyang ulo at yumoko kay Stacy, na nagsasabing, "Pasensya na, Miss Young. Ipapadala ko ang resignation letter ko. Ang Departamento ng Human Resources at kusang magbitiw." Walang iba kundi pait sa mukha ni Lily. Hindi siya nakaramdam ng kahit katiting na kasiyahan kahit na si Joseph, ang lalaking kumilos ng hindi nararapat sa kanya, ay tinanggal sa trabaho. Ang kanyang kawalan ng utang na loob bilang tugon sa tulong ni John ay labis na pasaway. Tuluyan na siyang nawalan ng dignidad at nahihiya siyang harapin si John. Bukod dito, si John din ang tagapagligtas ni Stacy, at ang mabangis na pagkilos ni Lily ay tiyak na magiging imposible para kay Stacy na payagan siyang manatili sa kumpanya. Kalimutan mo na iyon. Sinabi ko na bibigyan kita ng huling pagkakataon, kaya tutuperin ko ang aking salita. Walang mortal na walang kasalanan, at dahil nagsisi ka pa huli ang lahat, patatawarin kita minsan. Mahinahon at magnanim na sabi ni Stacy. Maaaring lumampas sa linya ang pag-uugali ni Lily, ngunit siya ay isang biktima pagkatapos ng lahat. Handa si Stacy na bigyan ng pagkakataon si Lily na magbago para sa mas mahusay dahil kung paano bumalik ang huli sa tamang landas sa huli. Ibig sabihin, payag ka na akong manatili. Totoo ba yan? Natigilan si Lily at hindi makapaniwala sa nangyari. Oo. Sana ay gawing babala mo ang pangyayaring ito na huwag nang uulitin ang ganoong bagay sa hinaharap. Tumango si Stacy. Salamat, Miss Young. Salamat. Ipinapangako ko na isapuso ko ang iyong bayad mula ngayon at gagawin ko ang aking makakaya upang matupad ang iyong mga inaasahan. Masyadong natouch si Lily na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Muli siyang yumoko kay Stacy bilang tanda ng pasasalamat. Sige, bumalik ka na sa desk mo. Ngumiti si Stacy. Saglit na nag-alinlangan si Lily, ngunit kung nag-iipon siya ng lakas ng loob at lumapit kay John. Mr. Walker, salamat sa pagligtas mo sa akin. Namula ang mukha ni Lily at yumoko siya ng malalim kay John. Pagkatapos, tumalikod siya at nagmamadaling umalis, dahil hindi na siya naglakas loob na humarap kay John. Hindi nagtagal, si John, Stacy, at Ella na lang ang naiwan sa opisina. I'm sorry kung sinisi kita sa nangyari kanina, John. Sana hindi ka magtampo. Saglit na nag-alinlangan si Ella habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at humihingi ng tawad sa John. Ayos lang. Naiintindihan ko, nakangiting sabi ni John. Well, tingnan mo ang ginawa mo, John.
Inalis mo ang mga tanong sa departamento ng Pangulo sa unang araw sa trabaho. Iniisip ko kung ano pa ang mangyayari kung papayagan kang magpatuloy sa pagtatrabaho sa kumpanya. Lumapit si Stacy at tinapunan ng galit si John. Bumibilis ang tibok ng puso ni John. Maaaring may kakayahan si Joseph, ngunit ang kanyang pagkatao ay kadudad-dadang at ang aming kumpanya ay walang lugar para sa mga hamak na tulad niya. Iyon ay sinabi, ang iyong diskarte ay medyo hindi angkop, at ang kaguluhan na dulot mo ay halos tiyak na may ilang epekto sa kumpanya. I'll forgive you this once dahil hindi sinasadya, pero huwag na lang sa pangalawang pagkakataon o hindi na kita mapapatawad ulit ng ganun kadali. Itinaas ni Stacy ang kanyang maliit na kamao na maputi at galit na sinabi, ngunit ginawa lamang niya iyon bilang babala sa halip na magalit. Huwag kang mag-alala, papakinggan ko kung ano man ang sasabihin mo basta huwag kang magalit sa akin. Para kay John, ang makitang hindi galit si Stacy ay mas mahalaga kaysa ano pa man. 38. Isipin mo ang iyong pag-uugali. Inilibot ni Stacy ang kanyang mga mata ng kaakit-akit kay John at nakita niya ang sugat sa palad nito. Nag-aalalang tanong niya, kumusta naman ang sugat mo sa kamay? May infirmary kami dito sa company namin. Hayaan mong dalhin kita doon. Saglit na nag-alinlangan si John dahil ang sugat sa kanyang kamay ay sugat lamang sa balat at hindi naman ito seryoso. At muli, nililinas ang sugat sa ang infirmary ay magiging kapaki-pakinabang sa pagpigil sa sugat na mahawa. Sandamakmak na trabaho ang naghihintay sa iyo pagkatapos ng pagliban mo sa opisina kahapon. Dalhin ko na lang siya sa infirmary. Nagkusa si Ella na mag-alok ng tulong sa kanya. Ikaw. Kakaibang sulyap ni Stacy kay Ella. Kung tama ang pagkakaalala niya, tila hindi natutuwa si Ella kay John dahil sa nangyari kaninang umaga. Higit pa rito, si Ella ay isang napaka-proud na babae na. Sa pangkalahatan ay hindi pinapansin ang karamihan sa mga lalaki, kaya hindi inaasahan sa kanya na gumawa ng inisyatiba at mag-alok na tumulong na dalhin si John sa ang infirmary. Naniniwala ako na ang kasinungalingan ni Joseph ay dahil sa hindi pagkakaunawaan ni John, kaya gusto kong dalhin siya sa infirmary bilang paraan ng paghingi ng tawad sa kanya. Bahagyang namula si Ella dahil medyo hindi komportable ang tingin ni Stacy. Sure, pwede mo siyang dalhin doon. Napangiti si Stacy at hindi na masyadong iniisip iyon. Nilinis ni John ang kanyang sugat at nalagyan ng benda sa infirmary bago bumalik sa opisina ng presidente. Dahil si Joseph ay tinanggal sa kumpanya, muling nagtalaga si Stacy ng isa pang executive para mangasiwa sa mga operasyon sa departamento ng presidente. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na 40-something na lalaki sa pangalan ni Shane Flanagan. Siya ay magiging pinuno ng departamento ng Pangulo. May 3 kabuuang sekretarya sa departamento, John, Lily, at isang kabataang babae na nagngangalang Gracie Woodall. Si Gracie ay nasa kanyang early 30s at nagsilbi sa kumpanya ng higit sa 3 taon. Nakasuot ng charcoal business suit at rimless eyeglasses, ipinakita niya ang aura ng isang matalino at may karanasang individual. Inayos ni Shane na magtrabaho si John sa ilalim ni Gracie at matutunan ang ilan sa mga pangunahing kaalaman sa trabaho mula sa kanya. Itinuon ni John ang buong atensyon sa maingat na paggabay ni Gracie at isang hapon ang lumipas sa isang kisap mata. Nang oras na para makaalis sa trabaho, si John ay nasa isang buoyant mood habang ang kanyang isip ay puno ng mga iniisip ni Stacy. Kagandahan. Nagpunta siya sa parking lot habang naguham ng random na kanta. Wait up, Mr. Walker. Isang malutong na boses ang nagmula sa likuran. Si Lily, na humakbang palayo mula sa malayo na namumula ang mukha. May problema ba, Miss Cameron? Kumunat ang noo ni John at malungkot na sumilip kay Lily. Hindi na niya tinapunan ng loob si Lily matapos ang walang utang na loob nito kanina. I'm sorry sa mga nasabi ko kanina. Kasalanan ko ang lahat. I'd like to apologize to you. Yumuko si Lily kay John. Hindi mo na kailangan pang humingi ng tawad. Nagawa mo na sa opisina, walang pakialam na sabi ni John. Alam ko iyon, ngunit talagang umaasa akong matatanggap ang iyong kapatawaran. Napakagatlabi si Lily. Ang kanyang isip ay ganap na gulo sa buong hapon, at siya ay patuloy na nakakaramdam ng sakit. Dahil nag-iisip siya ng paraan para makuha ang kapatawaran ni John. Nakaraan na, kaya kung patawarin kita o hindi na issue.
Napangisi si John sa pakiusap niya. Siya ay hindi santo, at sino man. Ang nakaranas ng ginawa nito sa kanya ay tiyak na mahihirapang patawarin lamang siya. Kinagat ni Lily ang kanyang mga ngipin at lumuhad sa harap ni John na may kalakasan. Nagulat si John, at agad siyang humakbang para tulungang makatayo si Lily. Miss Cameron, anong ginagawa mo? Tayo. Umiling si Lily at tumanggi. Mr. Walker, pakinggan mo lang ako. Hindi ko sinasadyang pahirapan ang mga bagay-bagay. Ikaw. Ang aking ama ay nawala sa bahay noong ako ay napakabata, at ang aking ina ay nagsumikap na mag-isa upang palakihin ako at ang aking kapatid na lalaki. Na-admit siya sa ospital ilang buwan na ang nakalilipas dahil sa sobrang trabaho. Oh,